Mga kapatid, tayo ay talagang lumalapit na sa pagwawakas ng ating serye ng mga hard sayings. This is from the Old Testament, kung saan ating nakita kung paano maraming mga talata sa banal na kasulatan ang medyo challenging na unawain. At ito'y ating pinag-aaralan para na rin matulungan tayo in case na merong pumuna sa atin or maliitin ang banal na kasulatan, somehow medyo alam natin na may mga biblical, logical, at mga reasonable na mga paliwanag even doon sa mga talata na maaaring mahirap maunawaan. And last time nga, nakita natin sa book ng Zephaniah na hindi tayo dapat matakot. God is in our midst. At ngayon naman, tatalon tayo doon sa kasunod na aklat. So nasa Haggai na tayo, dalawa na lang ang natitira o dalawa na lang. A series, itong aklat ng Haggai ay isang serye ng 4 na mga mensahe mula sa Diyos. So may 4 prophecies dito. At ito'y nangyari eksakto ngayong buwan ng Setyembre. From September to December 520 BC. So 4 na buwan lang. So kumaga, jam-packed ito. Yung mga mensaheng ito na tinanggap ni Haggai. At bilang konteksto, 66 ng taon simula nung mabihag sila sa Babylonia. 66 years after Babylonia, yung captivity. Pero 16 years na, 66 nabihag sila. So at the year 50, in other words, 16 years before the prophecy, nagsimula nang mag-trickle down yung mga naunang batch na bumalik. At ang kanilang gawain, dahan-dahang itayo yung templo na sinira, sinak o winasak ng mga Babylonia. Pero, dahil 16 years na nga, simula nung bumalik sila, excited sila, tinatayo nila yung templo, pero after 16 years, hindi pa tapos, nanghihina na yung mga tao sa gawain ito. In fact, marami sa kanila, yung mga bahay na nila ang iniintindi nila. Kaya dun sa chapter 1, gaya ng alam ng marami sa inyo, sinaway sila ni Haggai. Bakit naman ang gaganda ng mga paneling, mga tiling ng bahay nyo? Pinababayaan ninyo ang templo ng Panginoon. At alam nyo, kinukonsider si Haggai na pinaka-successful sa mga propeta. Bakit? Nakinig yung mga tao at natayo yung templo. So, parang good ending, ang propesya ni Haggai. Pero ngayon, chapter 2 tayo, mga kapatid. Tingnan natin itong chapter 2, verses 1 to 9. Ang babasahin natin. So, 2 lamang chapters ito Itong aklat ng Haggai. Doon lang tayo sa huling chapter 2, 1 to 9. Nang ika-21 araw ng ika-7 buwan. Ayan, kaya napakadetalye ng date, Kaya madaling na-date ito. Dumating ang salita ng Panginoon sa pamamagitan ni Propeta Haggai. Ito na yung ikalawang pagdating na sinasabi, magsalita ka ngayon kay Zerubbabel na anak ni Shealtiel na gobernador ng Huda at kay Josue na anak ni Jehozadak na pinakapunong pari at sa lahat ng nalabi sa bayan. At sabihin mo, sino ang naiwan sa inyo na nakakita sa bahay na ito, yung templo, nakakita sa bahay na ito sa kanyang dating kaluwalhatian? Ano ito ngayon sa tingin ninyo? Hindi ba walang kabuluhan sa inyong paningin? Gayunmay, magpakalakas kayo ngayon, O Zerubbabel, sabi ng Panginoon, at magpakalakas ka, O Josue, na anak ni Jehozadak, na pinakapunong pari. Lakasan ninyo ang inyong loob. Kayong sambayanan sa lupain, sabi ng Panginoon. Kayo'y magsigawa, sapagkat ako'y sumasa inyo, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ayon sa pangako na aking sinasabi sa inyo, nang kayo'y lumabas sa Ehipto. Ang aking espiritu ay naninirahan sa inyo. Huwag kayong matakot. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, minsan pa, sa sandaling panahon, aking uugain ang langit at ang lupa, ang dagat at ang tuyong lupa. Aking uugain ang lahat ng mga bansa upang ang kayamanan ng lahat ng mga bansa ay dumating at aking pupunuin ang bahay na ito
ng kalawalhatian, sabi ng Panginoon, ng mga hukbo. Akin ang pilak at akin ang ginto, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ang susunod na kalawalhatian ng bahay na ito ay magiging higit na dakila kaysa dati, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Sa dakong ito ay magbibigay ako ng kapayapaan, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Manalangin muna tayo, mga kapatid. Hilingin natin ang biyaya ng ating Panginoon Diyos. Our Heavenly Father, muli naming pag-aaralan ng inyong salita at nawa po kayo muli ang magturo sa amin at ang tunay ng aming Panginoong Jesus na siyang maging propeta namin sa aming kalagitnaan, ang banal na Espiritu ang maglahad ng inyong mga katotohanan na tunay nga. Bagamat ngayon ay maaaring maliit, maaaring disappointing ang gawain ng inyong kaharian, and yet in the future, tiyak na mas malawalhati ang aming masasaksihan. Sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa buhay ng isang babaeng Kristiyanong ito, siya ay lumipat ng bayan. And for the first time sa kanyang buhay, naranasan niya na maghanap ng panibagong iglesia. No, kasi doon siya lumaki sa iglesia niya. Ngayon, 23 years old na siya. Siguro may trabaho na, gumraduate na, at hahanap ng iglesia. At ayon sa kanyang kwento, sa kanyang account, ay meron siyang natutunan. Dahil isang taon siyang naghahanap noong iglesia, bago niya napili yung kanyang iglesia, marami siyang mga churches na napuntahan. At alam niyo, nag-compile siya ng 10 na pinakapangit na karanasan na kanyang naranasan. Doon sa kanyang paghahanap ng church para sa kanyang dadaluhan. At ang ikalawa rito ay kinumento niya sa ganitong paraan. Dumating daw siya doon sa isang church. So first, mag-a-attend siya doon. Baguhan pa lang siya. I think second, third time siyang a-attend. Tapos eksaktong kagaya nung atin dito, may 4 na silya. Di ba? Puro 4 yan. Napansin nyo ba? No, kung binilang yun ng mga nag-arrange. 4, ganyan-ganyan. Nakita niya, doon sa isa, may 2 nakaupo. Parang ganito rin, may 2 nakaupo. So may 2 libre. So ang ginawa niya, naupo siya doon sa dulo. No, doon siya naupo at binabasa niya yung program, naghahanda siya, sasamba na sila. Maya-maya, doon sa bandang gitna siya nakaupo, may dumating na isang babae. At napansin niya, tumabi doon sa tabi niya kasi naano siya sa dulo. No, yung may isang libre doon sa gitna. Napansin niya, parang gustong pumasok. Kaya tumayo siya agad. At sinabi niya, sige po, kung papasok kayo, gusto mo po. O sige, sabi ng babae. At pwede bang lumipat ka ron sa kabila? May isa pa kasi akong kasama. Dito kami nauupo palagi. No? Ito yung upuan namin Okay. Naka-reserve to sa amin. So nasyak siya. No? At sabi niya, ikalawa na worst part, being told they're in someone else's seat. No? Sana naman wala sa church natin ganito. No? I'm sure wala. Okay? I'm sure wala. Pero pag minsan, dumadalo sa isang church only to be disappointed. Nakaka-disappoint. Bakit ganito? Pinapaalis ako. At alam nyo, may mga panahon talaga, hindi lang sa ating mga iglesia, kundi even in the Old Testament, may mga nakaranas ng disappointment even as they see, not the church, but as they saw the temple of God. Nung makita nila yung templo na itinatayo, nalungkot sila. Sa verse 1, nakita na nga natin na ito ay isang prophecy in the 7th month. Ito natanggap ni Haggai. Ito yung naka-address dun sa political and spiritual leader, kumbaga the governor as well as the priest. So yung 2 leaders ng bansa. At itong prophecy na ito, ikalawa na kasi, apparently, naging masunurin ng bayan ng Diyos. Doon sa unang propesya sa chapter 1, Kaya maganda ito, talagang tumuloy, kumbaga, yung propesya. At napataon naman na ang prophecy na ito ay kasabay ng Feast of Tabernacles. Sa Feast of Tabernacle, di ba ito yung naglakbay sila, merong mga tent o mga tolda sila, so ginagawa nila yan, tapos time of harvest din, masaya ito. But inaalala din nila, God tabernacling with His people. Nakasama nila ang Diyos sa kanilang paglalakbay. At ngayon, dito sa verses, actually more of 2 and onwards to 9, titingnan natin ang mensaheng ito, that we must realize
that while the state of God's kingdom can be disappointing today, in the future, it will be glorious. No, bagamat sa ngayon, parang maaaring ma-disappoint tayo sa gawain ng Panginoon, pero sa hinaharap, ito'y magiging malawalhati. No? At yan dalawa na rin yung punto ay kahanguin natin diyan. We will unpack that very point. First of all, pansinin natin, there are times when God's cause, God's kingdom, God's church seems disappointing. No, merong mga panahon na disappoint tayo no, sa gawain ng Panginoon. Tingnan natin yung nangyari dito sa verse 2 and 3. Ano? Ito na nga, verse 2, speak through Zerubbabel, yan yung governor, and to Joshua, actually, the high priest, so two leaders, no? Magsalita ka, and also to the people, the remnant, yung mga natirang bumalik dito sa Jerusalem. Verse 3, ito yung observation mismo ng Panginoon. Sa paraang tanong, no? Kasi nung panahon na yon, common sa mga prophets, ang style nila ay tanong. No? Di ba napapansin nyo yan? Maraming mga tanong. Marami rin dyan, rhetorical. Di ba yung rhetorical question, yung hindi mo na iintayin ng sagot. Kumbaga, obvious ang sagot. No? Tinatanong mo just to make a point. So maraming ganito rito. But dito sa verse 3, pansinin natin, ang sabi ng Panginoon, who is left among you who saw this house in its former glory? No, kasi remember, 50 years, nagbalikan na sila. So, maliit pa sila nung nabihag sila, plus 50 years, ngayon plus 66 na. So, baka teenager sila no, kahit nga 20 years old, plus 66, 86, pwedeng may buhay pa. No? May mga nakakita nung lumang templo na ngayon ay bumalik. Now, ano ba yung lumang templo? Sino ba nagtayo nun? Gaya ng alam natin, nagbalak si Haring David, pero hindi sa kanya pinagkatiwala ng Diyos. No? Dahil, yun nga, kumbaga, siya ay sa man of war. No? Marami siyang gera, marami siyang pinatay. So, ang pinagkatiwala sa anak niya, kay King Solomon. At napakaganda ng templong ito. It's one of the wonders of the ancient world. Kino-consider na isa sa mga kahanga-hangang struktura. Pansinin nyo, puno ng ginto, ng pilak, ang mga bato ay marble at fine stones, galing pa sa malayong lugar. Even yung mga kahoy, naalala nyo, galing pa sa Lebanon. No, mga imported yan, ang ginamit dito. 200,000, more or less, workmen ang nagpagal para dito. 200, isipin nyo yun. Ganun karami yung 200,000, halos buong populasyon na siguro ng San Pablo City. At ganun katagal ito bago na itayo? 7 taon. 7 taon. No, ganun kaganda yung templo na ito. At ito ay nasa taas ng bundok, yung Mount Moriah, no, sa Jerusalem, na kung saan kitang-kita ng mga tao. No, malayo ka pa, kitang-kita mo na parang city on a hill. At naandiyan yung marangyang templo. Hindi lang sa loob, hindi lang sa labas, ito puro ginto. Sa loob, puro ginto rin. And in the ark, or in the Holy of Holies, is the Ark of the Covenant. No, na puro ginto rin yan. No, kung imagine that, ang kortina niya, ang gaganda. Naalala nyo kung paano yan ginawa, at nakasaad yan sa lumang tipan. And Israel was at the height of its glory. No, isang bansa silang ginagalang. Makapangyarihan sila nung time ni King Solomon. But most of all, nung inauguration ng templo na yan, ano ang nangyari sa 2 Chronicles 7 verse 1? Nung ito ay, kumbaga, inaugurate o binuksan o natapos. Ang sabi sa 2 Chronicles 7 verse 1, as soon as Solomon finished his prayer, fire came down from heaven and consumed the burnt offering and the sacrifices, and the glory of God filled the temple. The glory of God. Nakita nila yung Shekinah glory. Bumaba yung ulap at siguro yung liwanag at nanahan sa templong ito. Na parang sinasabi ng Diyos, I am with you. I am with you. You are my people. So ganun kadakila ito, yung templo na yun. Nakita nila ito nung mga nabubuhay pa. Hindi naman yung siguro yung simula, pero at least yung dulo.
hanggang sila ay ma-capture ng Babylonia. Pero sa verse 3, ano ang sabi ng first part o ng second part? Who is left among you? Who saw this former glory? And then second part, how do you see it now? How do you see it now? Is it as nothing in your eyes? Baliwala na ito. No, rhetorical. Hindi na kailangang mag-imbestiga para malaman ang sagot. Alam na nila ang sagot. Kasi yung templo ng Diyos ay kumaga kalunos-lunos. No, imagine yung nasak ito. No, literally burned to the ground. Kinuha lahat ng mga ginto, dinala sa Babylonia. Ito na yung templo ngayon. Siguro mga bato dyan. Tinry nilang itayo 16 years ago. Siguro may ilang mga poste. Pero talagang parang ruins ito. Pero, at tumingin sila sa kanilang palipaligid, 50,000 lang sila ayon sa estimate. 50,000 lang yung mga taong yun na nakabalik. So, gano'n na lang sila kaliit. Dati, 200,000 para itayo lang yung templo. Hindi pa kasama yung populasyon nila. Pero ngayon, 50,000 sila. Mga stragglers, mga mahihirap, wala na silang bahay. O to, mga bahay, tinatayo nga nila. May mga paneling, may etc. Pero kung tutuusin, mga mahirap sila. Kaya nga, nung maitayo o yung pundasyon, nung templong ito, sa time ni Haggai, ano ang nangyari? Naalala nyo sa Ezra? Di ba sa Ezra, nung yung mga initial settlers, tinayo nila yung temple. Ano ang nangyari sa Ezra 3 verse 12? But many of the priests and Levites and heads of fathers' houses, old men who had seen the first house. Old men, tumanda na eh. Kasi nga, 50 years later, no? Mga 70 na to, 60s. Old men who had seen the first house wept with a loud voice when they saw the foundation of the house being laid. Maraming natuwa, pero marami rin umiyak. Sabay yun. No, nung ilagay na ang pundasyon, napaiyak yung mga nakakita nung unang templo. So, anong application nito sa atin ngayon, mga kapatid? Wala naman temple ngayon. No? Di ba tayo tatayo ng mga building na napakalalaki? Well, I think the application is, let's not be surprised if the church or yung gawain ng Panginoon is not as prosperous as before or as we expect. Huwag tayong ma-disappoint, huwag tayong magulat kung hindi ganun kaunlad no, ang gawain ng Diyos, kagaya nung una o kagaya nung ini-expect natin. Kagaya nung una, kasi we read in the book of Acts, naalala nyo, sa book of Acts, nung mangaral si Peter for the first time during the day of Pentecost, napag-aralan natin yan eh, no, series ni Brother Joe, di ba? Ilan ba yung naligtas? Isang pangangaral lang. Can you imagine kung ganun tayo ngayon? No? Kung kami mga preacher dito, yun nga, kahit linggo-linggo nagpe-preach kami, baka kahit isa walang naliligtas, ano? But imagine kung 2,000 agad o 5,000 agad ang maliligtas. And siguro pag minsan i-compare natin, kaya ganda naman nung una. Di kagaya ngayon, ang hirap. O kaya we read the history of Christianity. Di ba? Christianity used to dominate the world. Dati yung worldview na pinanghahawakan ng halos lahat ng so-called civilized world ay yung Christianity. Pero ngayon, dahan-dahan tayong nanliliit. Maliit ang mga Kristiyano ngayon, ang mga churches natin ngayon, lalo na sa ating bansa. No, ayon sa statistics, PSA, ay ang mga evangelicals sa Pilipinas ay kinakount nila as only 3%. Imagine nyo, 3%, ano? 3 lang tayo kada 100, kung accurate ito. No, at karamihan ay hindi. Evangelical sa ating bansa. And so, pag tumingin ka sa lipunan, ay marami sigurong mga bagay na madidisappoint ka. At madidisappoint tayo. No? Pag tingnan mo ang television, nanood ka ng news or whatever, social media, corruption, ang ating makikita, nakakalungkot. No? Na hindi tayo nangangaral tungkol dyan because we preach the word, not the news. Okay? Pero hindi natin maiwasan. Alam natin yung nangyayari. No, tumingin ka sa ibang bansa, ganun din. No, merong patayan, merong mga nakakalungkot, mga siguro mahal nating mga preacher, namamatay, kinukuha ng Panginoon. So, kahit sa katumingin, puno ng kalungkutan, what is our encouragement? Ano yung makakapagpalakas sa atin, mga kapatid?
Well, sinabi rin ni Haggai ang sagot sa verse 4 na nakita na natin last time kay Zephaniah. Verse 4, yet now, sabi ng Panginoon, kahit na ganito, kahit malungkot kayo, nakita nyo yung dating templo, ngayon ay hindi na ganon, yet now, 3 beses sinabi, be strong. Napansin nyo yun? O Zerubbabel, declares the Lord, be strong. Secondly, O Joshua, son of Jehozadak, the high priest, be strong, all you people of the land, declares the Lord. 3 times in the imperative, inutusan sila, be strong, you, the political leader. Be strong, you, the religious leader. Be strong, you, the rest of the people. Magpakalakas kayo. Bakit? Work, for I am with you. I am with you, declares the Lord of hosts. Kasama nyo ako. Pwede kayong magpakalakas. Kasama nyo ako. Verse 5, tuloy natin. According to the covenant that I made with you when you came out of Egypt, my spirit remains in your midst. Fear not. So, ang ganda ng 2 verses na yun, ano? 3 times, be strong. I am with you. Then, fear not. My spirit is with you. At ito rin ang ating kalakasan ngayon sa ating kapanahunan, mga kapatid. Huwag tayong ma-discourage. Kung ang tingin natin ay maliit yung mga gawain natin, itong building natin, well, medyo malaki na ito kumpara sa iba. Pero pag nakakita tayo, lalo sa ibang mga relihiyon, yung mga dominant religion ng ating bansa, minsan nakapasok ako sa isang so-called seminaryo at nakita ko yung mga facilities doon. I was shocked. No, dahil sa ganda, sa laki, no, at mga rooms ang gaganda, and parang nakakapanlit, ano, kung titingnan natin yung gawain ng Panginoon. But we should not be discouraged. God is in our midst. Even sa mga kapanahunan na parang nanlulupaypay tayo, nanghihina tayo, dahil parang hindi ganun kalaki ang gawain ng Panginoon. Pero sa ating mga bisita, maaaring meron din sa atin na nag-iisip, is God with me? Kasama ko ba palagi ang Diyos? Well, narinig natin kanina sa Bible class, as our Father, by creation, in a way, andito ang Diyos. Pero ilan lamang yung anak ng Diyos na ito? Ilan lamang, hindi lahat. At sana ngayong umagang ito, makita natin, matiyak natin, ako ba ay tunay na anak ng Diyos? Ako ba ay talagang may kaugnayan sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus? Kung wala, sana ngayon ay magising tayo. Lumapit tayo. Kasi yung mga assurances na ito, be strong, fear not, ay nag-a-apply lang sa mga anak ng Diyos. At sana ngayon, huwag nating palampasin ang pagkakataon. Sumuko tayo sa Kanya, pailalim tayo, magsisi tayo sa ating mga kasalanan, at hilingin natin na iligtas tayo ng Panginoon, Jesus, mula sa ating pagiging makasalanan. Come to the Lord Jesus Christ. Okay, but secondly, how about the future? Nakita natin yung present. It can be discouraging. The future, God's work will be far more glorious. Mas lalong higit na magiging kahanga-hanga ang gawain ng Panginoon. Verse 6, for thus says the Lord of hosts, yet once more, in a little while, sandali lang to, in a little while, I will shake the heavens and the earth and the sea and the dry land. In short, the whole creation. Figuratively, of course. Verse 7, and I will shake all nations, di lang yung kalikasan, yung mga bansa mismo, so that the treasures of all nations shall come in, and I will fill this house with glory, says the Lord of hosts. Darating yung panahon, no? Parang merong shaking, mangigimbal, no? At yung kayamanan, well, medyo sabihin nating mysterious or parang hindi natin matiyak anong ibig sabihin ng treasures of all the nations.
Merong mga, kasi ang ibig sabihin niyan, yung desirable things daw of all the nation, literally. The desirable things of all the nations, no? So kaya nga sinabi mga kayamanan, pero pwede rin daw, the desirable one. Of course, looking at the Messiah, the desirable one. No, pero most likely daw ito, sabi din ng mga commentators, ay yun ngang mga kayamanan. Kasi ang pinag-uusapan, pagtatayo ng templo. No? So baka nga yung mga pangangailangan nila para ito matayo. Pero ang ating mahalagang mapansin, yung second part, I will fill this house with glory. Okay, nadidisappoint kayo ngayon? Nalulungkot kayo ngayon? In fact, may mga napaiyak nung unang ilagay ang bato para itayo ang templo. Huwag kayo mainip. Sandali lang. I will fill this house with glory. Kabod. No? Kasi ikabod, yung nawala yung glory. No? So yung kabod, the glory, the weight, the glory, the manifestation of the divine presence ay darating sa kanila. At ang Diyos ang magbibigay ng kalawalhatiang ito. And then verse 8, tuloy natin. The silver is mine. So parang again, material. No? Yung pag-aari ng Diyos ang lahat. The gold is mine, declares the Lord of hosts. Verse 9, the latter glory. No? Di ba may former glory? But the latter glory, yung darating na kalawalhatian of this house will be greater than the former. Yung former glory, humanga na kayo doon. Temple of Solomon, puro ginto, puro pilak, marble, at napakaganda, Holy of Holies, Ark of the Covenant, the very presence of God. Well, far more glorious is coming. Meron darating na mas matindi pa. Of course, immediately, maring na-fulfill yan. For sure, hindi lang na-fulfill yan in some way sa kanilang kapanahunan, no? Sumunod sila sa Panginoon, nakasama nila in a way ang Panginoon. In fact, yung time ng Panginoong Jesus, yung temple na to, ang tawag dyan, Second Temple, no? Kaya ang tawag dun sa panahon na yon, yung Second Temple Judaism. No, kasi nagkaroon ulit ng panibagong templo. Noong time ni Herod, ay lalo pang pinalaki ito. In fact, in some way, malaki pa doon sa original. No, kasi dinevelop ni ni Herod. No, siguro out of pride, for sure. Di naman siya religious person. Para makita na, ito, may mga infrastructure. Noong panahon na yun, uso na rin ang infrastructure. No? Di ko alam kung may mga commission na noon, panahon na yan. Pero meron ng mga, mga infrastructure. Gusto rin nila na makitang nagpapagawa sila ng mga building. Kaya nga sa Mark 13 verse 1, as he came out, Jesus came out of the temple, one of his disciples said to him, "Look, teacher, what wonderful stones and what wonderful buildings." No? So talagang marangya yung Herod's temple na yan, yung second temple, na mas pinalawak, yung complex, pinalaki yung mga building. And the New Testament does not directly connect yung ating pinag-aaralang passage sa Panginoong Jesus. Walang direct connection, na kinote itong Haggai para sabihin na may connection sa Panginoon, pero hindi mahirap makita na yung glory of the second temple is not just the material things, not just perhaps the gold kung meron man, hindi yung kalakihan nito, kundi ano ito? Matthew 12 verse 6, I tell you, sabi ng Panginoong Jesus, something greater than the temple is here. Is here. Meron ngayon dito sa templo na ito, something even greater. In verse 8, for the Son of Man is Lord of the Sabbath. Yung konteksto niyan, para nagle-lay down ng batas si Jesus. Sino lang bang may karapatang mag-lay down ng batas? Ang Diyos lamang. Kaya sabi niya, something or someone greater than the temple is here. And so yung presence ng Panginoong Jesus doon sa second temple na yon, in a way, literally fulfills the prophecy of Haggai. The glory now
the future glory, the latter glory, will be greater than the former glory of the temple. And so, mga kapatid, anong application sa atin ito ngayon? Well, sana makita natin, first of all, that we are living it. That we should marvel at the greater glory of God's temple today. Ano ba yung temple ng Panginoon ngayon? Wala naman tayo nakikita templo rito. Di ba? Alam nyo na ang sagot, of course. 1 Corinthians 3 verse 16, do you not know, sabi ni Paul sa mga taga-Corinthians, do you not know that ye are in the King James Version, kasi plural, plural, kayo lahat, na miyembro ng iglesia sa mga taga-Korinto, you are God's temple. And God's Spirit dwells on you. Dwells on you. Eksakto kay Haggai, ano? God is with you, be strong. My Spirit is with you, fear not. Ngayon ang sinasabi ni Pablo rito, ngayon kayo, ang templo ng Diyos, at ang banal na Espiritu ay nasa inyo. And so, again, already, not yet, narinig natin yan sa Bible class, ano? In the already and not yet era that we live in, we already enjoy this greater glory. No, hindi na natin kailangan mag-alay ng hayop, hindi na natin kailangan lumapit sa serdoteng tao, sa paring tao, para ialay tayo at ipanalangin tayo. We are the children of God. Kanina narinig natin, we are adopted heirs of God and co-heirs with Christ if indeed we share in His sufferings, that we may also share in His glory. We are the heirs of God and co-heirs with Christ. So ngayon pa lang, we can marvel at this glory. Natupad na at natutupad every time we meet. Do you know what's happening? Natupad ang propesya ni Haggai. Mas matindi yung templo ngayon. Noon, kaisa-isa, nasa Jerusalem lang. Ang hirap puntahan. Ngayon, kada bayan, kada bansa, na merong iglesia ang Diyos. The temple of God is there. God dwells with His people. The Spirit is in our midst. What greater glory than the former temple? But the best still to come. Already and not yet. Pero darating yung era na everything is ready. Kasi ngayon, already pa lang not yet. Mawawala na yung not yet. It will be already pagdating ng ating Panginoong Jesus. And it will be even more glorious sa ating nararanasan na ngayon. Revelation 21 verse 3. Don't take my word for it, but remember the word of God. I'm sure alam natin ito. Nabasa na natin ng marami sa atin. Revelation 21 verse 3, the very second to the last chapter. And I heard a loud voice from the throne saying, behold, the dwelling place of God is with man. He will dwell with them. They will be His people. And God Himself will be with them as their God. At ito na nga yung language of the covenant, the tipan. Yung covenant, paulit-ulit ito. Yung presence of God is the chief treasure of His people. From the Old Testament all the way to the book of Revelation, ano yung blessing natin? That God is with us. And in a literal and real sense, sa pagdating ng ating Panginoon, pagdating ng bagong langit at lupa, God will dwell with His people. At anong mangyayari dyan? Verse 22, and I saw no temple. Revelation 21 pa rin, verse 22. And I saw no temple in the city. Nawala ng templo sa bayan. Bakit? For its temple is the Lord God, the Almighty, and the Lamb. No, yung Lamb and the God Himself, the Father, and the city, the New Jerusalem, has no need of the sun or moon to shine on it, for the glory of God gives it light, and its lamp is the Lamb. Grabe, hindi na kailangan ng anumang ilaw. Kasi may glory ito. Nakakaiba. Can you imagine that glory? Can you imagine a brightness
na hindi kailangan itong mga bulb na nasa itaas natin. Hindi na kailangan magkailaw. Kasi ang ilaw ay yun ang kalawalhatian ng Diyos. What a city that is. Sa ating kapanahunan, we are discouraged by wars and conflicts. No? Ang daming kaguluhan naranasan natin dito. Pero sa bayan na ito, napakaganda nung bilanggit ni ni Haggai. I hope ninyo na-miss yun. Sa bandang huli ng verse 9, Haggai 2 verse 9. And in this place, in that new temple, in that new, form of the temple, which we now know is the new Jerusalem, the new heaven and earth, in this place, I will give peace, declares the Lord of hosts. Ang katangian ng bagong templo na yon, na kung saan mas glorious kaysa dun sa dating temple, magkakaroon daw ng kapayapaan. Shalom! Ano ba yung shalom na ito? Well, wag nating isipin yung shalom, yung parang peace talks. Di na nagigiyera, peace na yon. Di nag-aaway, peace na yon. Yung shalom sa Biblia, napakalawak ng salita na ito. It includes harmony, fruitfulness, restoration, yung full, yung kumbaga lahat ng mga maganda sa buhay ng isang tao, kasama sa shalom na ito. Hindi ito yung parang wala kang kaaway, that's it, no? But rather, it's the fullness of life, of all your relationships with God and with your fellow human beings, and all the things that you need. That is shalom, that your well-being, your complete well-being. And the good news is, even now, kahit wala pa tayo sa langit, anong sabi ng Panginoon? John 14 verse 27, ano yung iniwan niya? Ano yung huling habili niya or parang huling regalo niya o pamana? Peace. Sabi ng Panginoong Jesus, I live with you. My peace I give to you. Not as the world gives, do I give to you. Let not your hearts be troubled, neither let them be afraid. Fear not. Fear not. Do not be troubled. Be strong. Why? Because my peace I leave to you. Perfect peace will reign. And of course, pagdating ng Panginoon in the new heaven and earth, Revelation 21 verse 4, He will wipe away every tear from their eyes, and death shall be no more. Neither shall there be mourning, nor crying, nor pain anymore, for the former things have passed away. In other words, in one word, shalom. Shalom will come. Wala na kasi yung kapigatian. Wala na yung kamatayan. Wala na yung worries. Wala na yung pag-alala. Wala na luluha. That is shalom. Peace will come. At ito ang ating mararanasan. And so, brothers and sisters, let's long for that day. Let's pray that that will come. Come, Lord Jesus. Come. And so, in summary, nakita natin, the church, the state of the church, the state of the kingdom of God, may disappoint us every now and then. Hopefully not all the time. No? Pero may mga panahon na as we look around, as we experience yung ating church life, there could be disappointments. We're all still broken sinners here on earth. But the good news is, the best is still to come. Don't pine for the former glory. Huwag tayong masyadong tumingin sa former glory. You have to rejoice. God is so good to us, even to our church in the past 43 years. Pero, sana makita natin, hindi pa yun. Wait for it. The best still to come. Alam niyo, si John, hindi naman sa atin to, hindi sa atin church, may mga John din dito. Receive a call from his pastor, Pastor Rick. At yung tawag na ito is something na hindi niya malimutan even after 20 years nung matanggap niya ang tawag. Sapagkat sabi ni Pastor Rick, that lovely couple in the church just met an accident. Namatay yung asawang babae, pati yung anak na nasa sinapupunan. Unang anak sana nila, ang nakaligtas lang yung asawang lalaki. At sabi ni Pastor Rick kay John, kung pwede siyang maghanda para sa funeral service ng family na ito. What a news. No, sabi niya, talagang hanggang ngayon,
ay hindi niya malimutan standing there, hearing the call from the pastor. At nung sinabi na siya ang mag-handle ng funeral service, isang hymn lamang ang naalala niyang pumasok sa isip niya. And that is the hymn, Be Still, My Soul. Be Still, My Soul. At kung yung maalala, I think second or third stanza ng awit na ito, Be still, my soul. The hour is hastening on when we shall be forever with the Lord. When disappointment, grief, and fear are gone, sorrow forgot, love's purest joys restored. Be still, my soul. When change and tears are past, all safe and blessed, we shall meet at last. At sana mga kapatid, let's long and pray for such day. Again in one word, Shalom. Shalom. When tears are past, when no more sorrow and purest joys restored, safe and blessed, we shall meet at last. In the meantime, let's heed the words of Haggai. Verse 4, be strong. Verse 4, work. Napansin niyo ba yon? Work. No, magtrabaho kayo ngayon. Habang iniintay natin ang glory na darating, be strong, work, said the Lord of hosts. And verse 5, do not fear. Do not fear. Huwag tayong matakot. At nawa, by His grace, magawa natin ang mga gawain ito sa ating iglesia for the honor, for the glory of our Lord and Savior, Jesus Christ. Manalangin tayo mga kapatid. O Panginoon namin Diyos, tunay nga may mga panahon we're discouraged at disappointed maging sa gawain ninyo sa mundong ito. As we see the many, at times, conflicts, even disagreements, at may mga bagay na maring di namin nagugustuhan at dahil dito kami po ay nalulungkot. Nawa, ipaalala nyo sa amin that now, in the present, and especially in the future, we will see a far greater glory ng inyong gawain, ng inyong kaharian, at tunay na mararanasan namin ang shalom na nanggagaling lamang sa inyo. Pagpalain niyo ang mga salitang ito sa aming mga puso at kaluluwa, sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen.